Sa kapanahunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nangyari na mismo si Propeta naiyak siya. Dahil nung pinaghati-hati na ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga napag-iwanan ng yaman ng mga kalaban at hinati-hati na niya ito, pinagbigyan niya ng marami yung mga taga Makkah. O di ba? Logically, kung bakit ito binigyan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dapat kung siguro ako, kung nandun ako sa time na yun, hindi ako mag-iisip katulad ng mga iba na nag-isip ng masama kay Propeta Muhammad. Kasi ang iisipin ko, sasabihin ko, mayantiku anil hawa, in huwa ila wahyun yuha. Propeta yan ng Allah. Hindi yan mag-iisip, hindi yan magsasalita, hindi yan gagawa maliban sa ito revelasyon ng Allah. Kung yan ay ginawa niya, tama. Pero bakit pa rin nagkaroon ng mga sahaba na yung mga taga-Ansar na mayroon din nagkaroon sa kanila ng, grabe si Propeta, mas ginusto niya yung mga taga-Makkah, mas marami ang ibinigay sa kanya, sa kanila. Sabi ng iba, kasi palibhasa, mga kamag-anak niya, kasi palibhasa, kauri niya, kasama niya, mga Quraysh, kasi taga dun si Propeta, original, dito naman sa Madina, hindi taga rito. Wallahi, nalaman yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nalaman niya, tinipon niya ang mga sahaba, ang mga Ansar at ang mga Muhajirin. Narinig ko, ipinabatid sa akin ng Allah na mayroon din pala dyan sa inyo na hanggang ngayon namumutawi sa kanilang mga bibig ang mga pigati at lungkot o anumang mga hinanakit nila ninyo sa akin. Ako hindi magiging makatwiran sa inyo. Kung hindi ako magiging makatwiran, sino pang magiging makatwiran sa umma, sa mga taong ito ngayon? Tapos, hindi nyo ba alam? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung bakit sila ang dapat silang bigyan? Kung isipin nyo, dahil ako mismo na nanggaling sa kanila, iniwan ang pamilya, iniwan ang mga kayamanan, lupain lahat para lang pumunta rito, idepensa si Propeta at ang Islam. Ngayon kung magbibigay ako, kapahintulutan ito ng Allah dahil nararapat lamang sa kanila dahil babalik sila sa kalinang lugar. Hindi ba sapat sa inyo na ang propeta ninyo na doon galing mananatili siya dito sa inyo sa Madina? Oh, nag-iyakan lahat ng mga sahaba. Allahu Akbar. Hindi nila alam batid kung ano yung wisdom ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang tao, basta lang tayo humuhusga. Diba bro? Halimbawa ako, mayroon akong kinakausap dito, tapos binigyan na ganyan-ganyan. Tapos, mayroong chismoso doon. Grabe si Ustad, mas binigyan niya ng ano si Kwan, na late pa naman yan. Hindi mo alam ang nangyari, bro. Hindi mo alam, binigyan ko siya ng marami, na umutang ako sa kanya. O di kaya, babayaran ko yun sa kanya. Nag-isip na tayo ng masama. Alam niyo, you are putting conclusion. Kailangan talaga, kahit anong makita natin, mga kapatid, magbigay pa rin tayo ng beyond reasonable doubt. Huwag dire-diretso. Bakit kaya niya yung nangyari? Bakit ito ginawa niya? May dahilan na maari ito ay tama. Huwag tayong, sabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran minadh-dhann, inna ba'da dhanni ithm. O kayo na mga mananampalataya, sabi ng Allah, umiwas kayo na mag-isip ng masama sa inyong kapwa-tao, sa inyong mga paghihinala. Dahil karamihan dito ay kasalanan. Hindi mo alam, kapatid, nakaupo ka lang dyan, nagkasala ka na. Bakit? Nag-iisip ka ng masama sa iyong kapwa-tao. La ilaha illallah.